Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nagingon, non potest esse diuturnum, quae non subis diritas. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa as kamaturan o ipasukan. No reason can be lasting when truth does not rule. Mao nga sa atong pakigbisog pagpangita sa kaluhasan, sa libro ni Sirach Uluhan 34:8 nagingon, ang imong pulong o Dios nga miguwa si mong baba mo'y labing maminatud-on sa tanang mga pamahayag o labaw sa tanang kaalam o kahibalo. Muna kung mangita ta sa pagtulunan nga makahatag ka na tugiyas tong kaluwasan naa sa balaang kasulatan o naosab sa simbahan kay ningon si San Pablo, ang Iglesia sa Dios maong haligi og patukuranan sa kamatuoran. The Church of God is the pillar and foundation of truth. So di modo ang simbahan gipilan sa Ginoo sa kamatuoran o dunay otoridad ang mga pangulo sa simbahan. Yang mingon si Jesus sumala sa Lucas 10:16, kinsa katong nagadawat sa akong gisugo, nagdawat kanako, o samahan nga nagsugo kanako. O kinsa tong wa mo dawat sa akong gisugo, wa mo dawat kanako, wa san mo dawat samahan nga nagsugo kanako. San Lucas 10:16. O sa si even one of the scholars and historical authority, si Henry Halley, ningon siya, the Bible and the Church go together. Ang simbahan ug ang iglesia magkuyog yan kay ang mutudlo sa kahulugan sa iglesia mao man ang mga pinilan sa Ginoo. Nasa 1 Corinto 2:13-16. Maigsoon nagdapit kami kaninyo sa pagiguban nining tulumanon, niya atong pasalamat sa atong magahom nga Dios, ang Dios Amahan, si Yahweh, Dios Anak Yahshua o Jesus, ug ang Espiritu Santo Paraklito. Salamatan nato ang atong Santo Papa nga nagtukaw sa pagampo para sa kalinaw sa kalibutan. Ato sa pasalamat sa atong Arsobispo sa Sugbo, iyang Ekselensya Jose Serapia Palma nga daghan kay iyang gipakatap nga mga proyekto alang sa pagdig-on sa atong pagtuo o paghatag og higayunan kadtong mga kaparian nga doon na mga sakit, bardado na, retire na, giya mo mapinagis pagtuko niya balay sa mga masakiton o gidarana nga mga pare aron magamit ang ilang pagkaon nga tambal nga ilang gikinahanglan. Pasalamat tungod kay kining mga pare nga nipundo na sa makausa sa daghang panahon nagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo lalay mga parokya. Ato sa pasalamat ni Brad Dudong Lemso, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, ang atong digital na ang Cebu Catholic Television Network. Giabaga ni Brad Dudong nga problema pag padayon nga ang atong mga
pamahayag si Ebanghelyo ni Kristo, pagtulunan si Bahang Katoliko, muabot ngadto subang kanasuran. Iyang kapikas si Sister Dayan ato sa mga pasalamat ug pagampo sa mga staffer sa CCTN. Unya uban kana ko karon, duha ni kauban nato nga kanunay mo appeal sa atong tulumanon usan ini mo si Brad Rudy Lacasa nga nangailhan ni siya sa Plaza Independencia, Freedom Park, nga mo'y muutingkay sa kasulatan o iyang giyagyag nga dunay mga pagsumpaki sa Biblia nga nagkinahanglan og lig-on nga pamahayag, tino nga katinawan. Marang saludo ta ni Brad Rudy Lacasa nga gipadasad sa kitasan uban nato. Unya si Brad John Porca. Pero unahon na to si Brad Rudy Lacasa. Salamat Brad Sok ug mayong hapon sa tanang natong mga televiewers kutob sa maabot ni Imong Musibya labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Laika Lacasa, Jocelyn Cañete ug ni P. Villamor. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, arita sa balaang kasulatan dinhi sa panultihon 15 tudling 16. Better to be poor and fear the Lord than to be rich and in trouble. Maayo pa ang kabos nga may kahadlok sa Ginoo kaysa dato nga puno sa kasamo. Panultihon 15:16, klaro kaayo nga maayo pa ang kabos nga adunay kahadlok sa Ginoo kaysa dato nga puno sa kasamo. Sa buhat 3:15 sa maayong balita Biblia nagkanayon, you killed the one who leads to life, but God raised him from death, and we are witnesses to this. Gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kami mga saksi niini. Klaro kayo, gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi nga mao ang Ginoo, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kami mga saksi niini. Sa 1 Timoteo 6:16, ang Dios lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. 1 Timoteo 6:16. Ang Dios lamang ang walay kamatayon. Akong pangutana ani Brad Sok, nganong gipatay man nga wa man ni kamatayon? Palihog kuno og patin-aw ani Brad Sok. Salamat kay Brad Rudy sa imong mayo nga pangutana nga kinahanglan ni og kahayag o katinawan tungod kay paglantaw nato sa duha ka tekstong gisgutan ni Brad Rudy way labot tong naguna may tungod sa may pangkabos nga dunay kalinaw kaysa adunahan nga puno sa kasamo. So lipay lang ta Brad Rudy. Kabos ang paborita kay ko Jotera atong kasamo. Kini buhat 3:15 na ingon nga inyong gipatay ang tinubdan sa kinabuhi o gibanhaw siya gikan sa kamatayon. Kaya samtang o diha sa among teksto nagpahibaw nato nga the source of life, the author of life is God. So in simple sentence, you killed God, inyong gipatay ang Dios. Nya gibanhaw sa gikas kamatayon. So dako nang tulukibon Brad Rudy kay kanang maong Dios nga gipatay gibanhaw sad. So doon ay nagbanhaw sa Dios nga namatay. Mo nga libog sa ta. Pero imong gisundan sa kateksto nga mohatag nato og giya unsay tubag. Ang unang suwat ni San Pablo ngadto siyang higala si Timoteo, ya kapitulo 6 bersikulo 16. Nga nagkanayon, ikaw o Diyos, nagpuyo sa kahayag nga di maduol, bugtong nga dili mamatay. So, that is the truth that matters regarding God Himself. He is no subject to any form or notion of death. Kaya bugtong man nga di mamatay. Imo ganyang patyon nga, bugtong man nga di mamatay. So, di gina siya mamatay. In reference sa Juan 4:24 o sa Wisdom, Kaalam 12:1. Nagingon nga ang Diyos, Espiritu. O sa Kaalam 12:1, nagingon ang Espiritu, dili mamatay. God is a Spirit.
And the spirit is no subject to death. Ang espiritu dili ulipon sa kamatayon, di mamatay. Muna na suwat pa lang sulatan. Unya, na may gibasa ni mo Brother Rudy sa Buhat 3:15. Ngayon yung gipatay ang tinubdan sa kinabuhi. O kanang tinubdan sa kinabuhi ang Diyos man na. Ngayon yung gipatay. So, sakto ba nga mapatay ko na itong Diyos? Bitaw na ay hubad na Brother Rudy. Kaya gipasabutan na that was Jesus Christ. Naigisulti ni Jesus sa San Juan Kapitulo 2, 19 at 21. Ngayon siya, kining templo, guba. Kaya si katuk adlaw ako ng pabangunon pag-usap. Ingon ng mga Hudyo, taas ag hangin ng tawana kay 46 katuig pagtukod sa mga patriarka, katigwangan na mo, pagpabarog, nining matahong nga templo sa Jerusalem, 46 katuig niya, ipaguba, niya mo ni pabangunon. O si San Juan nga nagsuat sa maong Ebanghelyo, ningon siya, wa sila kasabot. Ang gipasabot ni Jesus ang iyang lawas, patya, kay iya ning banaw. Bosa, idugang nato kining gisulti ni Kristo sa Juan 8:40. San Juan Kapitulo 8, versikulo 40. Ang in English nagingon, you search me in order to kill me, the man who has told you the truth from the Father. So, mabasa na to sa Juan 8:40, nangita kamo aron patyon ko ninyo. Ang tao nga nagpadayag sa kamaturan gikan sa Dios. So, ang patyon di nila dili ang pagka-Dios, dili ang Dios nga si Kristo, ang iyang pagkatao. Umuri gisulti ni Jesus, pati ako. Kay kining akong lawas kay yung patyon, ako ning bangunon si katuo kadlaw. So, kanada yung gingon nga sa Buhat 3:15 nga inyong gipatay ang tinubdan sa kinabuhi, dili na nato mahubad sa literal way. Sa usa ka figure of speech, when a person uses a part which represents the whole, or vice versa, the whole represents the part, that is sinokduki. Nga, ang pasabot nga, gipatay ang tinubdan sa kinabuhi, si Jesucristo na. Pero dili ang iyang divine person. Kaya ang divine person, Diyos man. Muna mabasa na to sa Dogma, Teaching of the Catholic Church, page 85. Nagingon, at the same time, the divine person and nature are one and the same reality. Masay bubad anas binisaya, ang divine person nga mao na si Kristo. O ang kinaiyas pagka-Diyos usara. Dili ni mo mabuwag ang kahayag o ang adlaw. Dili mo mabuwag ang pagka-Diyos o ang iyang divine person. Divine person is God. Where there is a divine person, there is also the Godhead, because these are only one, according to the dogma. Mao na nga, maliko na to, nga kanang gingon nga, gipatay ninyong tinubdan sa kinabuhi, si Jesucristo na, in the sense sa iyang pagkatao. Siya ang kinaiyas pagkatao. Kasi may nagsulti na, ang atong unang Santo Papa, San Pedro, sa 1 Pedro 3:18, indeed, Christ was put to death in His human nature, in His flesh, but alive in the Spirit. Nga sabi ni siya pa, inyong gipatay si Kristo siyang tawhanon nga kinaiya, na nature. Kaya nguban mingon nga di man na mamatay ang nature, pero it is written by the word from the mouth of the first Pope, San Pedro, nga tinuod gipatay si Jesus diha sa iyang kahimtang sa kinaiyas pagkatao in the flesh. So di modo ang kinaiyas pagkatao ni Kristo mo'y gipatay, pero buhi kanunay si Espiritu. Bosa kay si Kristo Dios man, wasa naman siya sa pagka-Diyos Amahan, Anak o Espiritu Santo, naman po na sa dogma sa Teaching the Catholic Church, page 86 and 91. Duha ka pahina sa Teaching the Catholic Church, pahina 91, 86. Nga nagkanayon nga, ang usa ka pagka-Diyos
diha sa tuo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug matag persona Dios, pero dili sila tulo ka Dios. Sumpay. Nagingon nga ang persona sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo are equal. Ang persona sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo managsama. Way labaw nila, way ubos nila. Pero doon ay gisumpay. Eternally living. Eternally living. May in English man sa una pag binisaya, sukad suway sinugdan o sukad suway sinugdan hangtod suway katapusan buhi is kanunay. Kaya tanaw eternally sa to buhi sinugdan buhi katapusan living buhi kanunay. Sa to pa the divine person of Christ is not subject to death. Di na siya mamatay. Ug patyon gyud sa uban, nahala patyan na ang dili mamatay. Kaya di man mamatay. Kaya sa Fundamentals Catholic Dogma, page 36, the Father is eternal. The Son, Christ, is eternal. The Holy Spirit is eternal. But they are not three eternals, only one. And the meaning of eternal has no beginning and no end. Ang kahulugan niya ng poong in English eternal, way sinugdanan na way katapusan. Puro iso, dili mamatay. The person of Christ is eternal, meaning it is not subject to death. Dili na ulipon sa kamatayon. Bosa, akong tubagon ng pagkutanan ni Brad Rudy, kanang giingon nga, you killed the source of life, the prince or the author of life. Ang sa butana, gipatay si Kristo pero ang namatay, mao iyang pagkatao. Nangita ka mo kanako, you seek me, and you want to kill the man who has told the truth from the Father. So unsay patyon nila pagkatao ni Kristo, you are killing the man, you are killing the man. You sought me to kill the man who has told you the truth from the Father. So ang iyang pagkatao, ang iyang lawas. Patsya ko, si katukad law ko ni pabangunon. Busa, ang iyang namatay diha sa iyang divine person, sa iyang pagkatao. Not the divine person, because divine person is eternal. He is God. If there is such true God, but He dies literally, He ceases to be God. Ako naghihuman ang mga puong ni Padre Lucas Enoch. Nga nguningon siya, kung doon ay tinuod nga Diyos, siya, mamatay siya literal, dili na siya Diyos. Matod pa niya. Kaya doon na may subject of proposition. Sa uban, nganingon sila, God died literal is to be understood literally. Nga kanang Diyos namatay sabto na nga literal. O sa may literal nga meaning sa kamatayon. Nasa Encyclopedic Webster's Dictionary, page 643. Nagingon, death is permanent cessation of the sanction or signs of life. Unsa ng kamatayon? Ang kamatayon mong permanente nga nawagtang na ang kinabuhi o timaan sa kinabuhi. So, imo ba nang ika-apply sa Ginoo? Si Brad Rudy mo imo batubagon niya man sa 1 Timoteo 6:16. Ang Dios nagpuyo sa kahayag nga di maduol, bugto nga dili mamatay. So katong mga has pagpatay sa Dios nga di mamatay, di man ina doon na sa Biblia. Na sa Roma 1:23. Doon ay mga tao ngang himaya sa Dios nga dili mamatay, ilang guyuron sa kahimtang sa mananap ug sa kahimtang sa tao nga mamatay. Doon ay mga klase des mga tao. Ngang himaya sa Dios nga di mamatay, ilang guyuron sa kahimtang sa tao o sa kahimtang sa mananap nga mamatay. Ug dili sila kahimo niya na. Because God is eternal, the three divine persons are eternal. So only one eternal, not three eternals. Ito pa, buhi sa kanunay. Muna atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy. Salamat kay Brad Rudy. Kung magdahom nga, doon na kay pangutana sa maniya na. Yatong paminahon si Brad Rudy na kasa. Manas Rudy. Si June. Daghang salamat Brad Sok. Nga mayong hapon may ibuntag sa naabot na itong live Facebook. Nga salamat sa tadya sa Marigondon. Ugma po kita ta ugma. Labi na nilang Brad Rumi Adanyo, ang tan-aw sila ning sa CTN. Dapot sa Mabulo, sila si Brad Looking Go ug sa iyang mga kauban.
Akong pangutana Bradshaw nga ako ning nasugatan pag-abot na ko din sa CTN. Karon pagyot nya murag kuning pagkadak-an sa akong nahuna kay murag hantud karon mura man nun og sila mo'y tinuod. Kini magong SPX Bradshaw nga nag-ingon nga sila maong original nga Katoliko. Unya ang ilang misa mo ray madawat. Unsa man katinuod ni Bradshaw ni ilang gisulti nga sila tinuod nga akong himbatian na nimos makausa na ingon maka-iskumulgar na ni John Paul Disikan. Unsa man katinuod ni Bradshaw nga sila mo'y tinuod nga misa o sila ano'y atong tinuod nga pagtuo. Naunsa naman ni pagkaunsa Bradshaw? Palihog ko patinaw ni Bradshaw kay maglibog ang nangutana ni kalibog tinuod yun. Dagang salamat. So kining pundok nga tinuanon Brad John is SPX ng St. Pius X Society nga sumala sa kasaysayan sa maong pundok natukod 1960s by Archbishop Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre. Kunya, doon na siya mga attempt nga gusto niyang iyang konsepto nga matuman gyud sa tanang mga mapare. Roman Catholic Church priests nga ang misa only in Latin na lingua. Ug doon ay misa nga dili Latin na lingua, irihiya na dili na tinuod nga misa. Kaya ang kutlo ang panultihon ni Pope Pius V nga naghimog circular letter si Pope Pius V sa tibuok kalibutan nga gusto niyang idusok nga ang misa sa tanang dapit nga Katoliko misa Latina. Pero kita kaniyang eksepsyon nga kadto hinuong mga nason nga dugay na kayong nagmisa silang kugalingong pinulungan, wa na labot. So doon na siya exception. Nga countries who had been saying mass in their own tongue or own language or dialect, they are permitted to go on. So dili di absolutamente nga mayon natong mumisa ka og dili Latin na lingua nga irihiya ng misaha. Kay kanong gihtagan man yang exception. So di modo usa to ka circular letter nga nag-agda. Pero sa atong bag-ong canon law nag-ingon nga ang usa ka pare nga legitimate Catholic priests ato pa sakto ang iyang pagkapare o sakto sa lang pagka-orden niya ba kay doon na may mga dili tinuod nga pare Katoliko. Maka-misa sa bisan unsang pinulungan o bisan magbisa sa Latin na lingua. Sa gayon og sa mahitabo nga iyang tumanon ang liturhika Katolika. So the liturgical books regarding the Mass, how to say the Mass, balido na. So ano mo nang isulti sa simbahan? O nga nga to sa Ginoong Kristo nga mo gitinubdan og sinugdanan, amahan sa tanang misa sa kalibutan, ang iyang gigamit pag misa di man Latin na lingua, dili gani Griega, kundi Latin ang iyang gigamit nga misa. Pinulungan niya maong Aramaico o Hebrewanon, Hebrew or Aramaic language. That was the language used by Christ during the first Mass, done by Him in the Last Supper. So mo na nga, kanang maong grupo nga tinukod lang ni Marcel Lefebvre o nag-ordin siya mga pare, o nag-ordin siya obispo. Ordin sa pagkapare, dili kay siya gi-question. Pag-orden niya obispo, di man ay mahimo kung usara ka obispo ang mahimo pag-orden. Labing minus duha ka bishops. So therefore, gibadlong siya sa Santo Papa. Nga dili na propriety, dili tukma, dili matarong imong himo. Kaduha katulo, wag siya patuo. Huwag siya panudlo nga ang tanang mga misa nga dili lingua Latina, heretical, ang nagnimba na dili tinuod nga nagasimba, dili tinuod nga nakadawat sa grasya ng mga santos. So by that was a very serious heresy. He was excommunicated. Niya, idara naman siya, natlan nga, nakalit iyang kamatayon, wa malibkas Santo Papa ang iyang excommunication. Excomulgado. Sa ito pa, naputol ang iyang koneksyon ngadto sa matuod nga simbahan. So, kita nga mga Katoliko, sultihan tas mga obispo,
nato nga dili ta musimba sa mga misa nga ginuba sa mga pare nga sakop sa Society of St. Pius the 10th. Kay doon naman tayo mga misa gyud nga ato nga Katoliko. Muna ito ikatubag sa may pagkutanan ni Brad John Purka that excommunication done by the Pope towards or to Marcel Lefebvre was not really lifted up. Pabilin siya, he died excommunicated. Ya, balik tan Brad Rudy Casa. Salamat sa ikaduhang higayon Bradsok. Nya dito lang kus kasulatan Bradsok. Dinhi sa Salmos 145 tudling 13. The Lord is faithful to His promise. He is merciful in all His acts. Mutuman gayud ang Dios sa imong saad ug makita ang kamaayo niya diha sa tanan nga iyang gibuhat. Salmo 145 tudling 13. Sa kaalam 2:12 sa Maayong Balita Biblia ni kanayon, ang matarong nga mga tao walay kapuslanan kundili mga samukan lamang. Busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Kaalam 2:12. Sa Isaiah 5:13 miingon ang Ginoo, tungod sa kakulang sa kahibalo nabihag ang akong katawhan. Ang akong pangutana ani Bradsok, ngano man nga kulang man tag kahibalo, giunsa man nita pagtudlo anis Ginoo? Pareho kuno kog patinaw ani Bradsok. Maisa na pagkutanan ni Brad Rudy kay makalilibog siya ng tekstuhan. Aweno kanang sa Salmo 145:13. The Lord is always faithful to His promise, and all the deeds and works of God are always good. Dili ta mo supa ka na Brad Rudy kay tinuod mo ginang Dios matinumanon siya mga saan o tanan niya mga gibuhat pulos maayo. Pero kining kaalam 2:12 nga kining mga matarong kuwang ni kaalam o doon natin sumpay Brad Rudy nga Walay kapuslanan. walay kapuslanan. Samukan lamang. Samukan lamang, no? Kining mga matarong kuwang sa kaalam niya kini sila mga samukan o walay kapuslanan. So, luoy kay mga matarong na Brad Rudy. Pero kung nato tanaw ng source, the speaker of that statement, Mudaw na. dili sila mga tao sa Diyos. Kontra nila ang mga tao sa Diyos. Muna gusto lang dauton ng mga tao sa Diyos nga mga matarong, kuwag kaalam, ya, way puslanan. Oh, pero ang tinuod, ang mga matarong, nasuot sa balang kasulatan. Ningon ang Ginoo nga sa Salmo 7:11, God is just judge. Ang Diyos matarong nga maghukom. O nga ang mga matarong gidayeg sa Ginoo nga mahimo silang kahimanan sa kaluwasan suba. Sa Judas 1:23 isultihan sa Dios ang mga matarong nga kanang mga makasasala nga naa sa ngilit sa impierno langkata na sa tupabuhi na nga malayo sila. Mo sabot ang mga matarong maka-influence karon maluwas katong makasasala di mahug sa impierno. Ang mga matarong isugo sa Ginoo, kamo nga mga matarong, nagpuyo mo sa matarong nga kinabuhi. Isangyaw nga akong mga pulong, kay maluwas sila o maluwasan ka nga nagsangyaw. 1 Timoteo 4:13 hangtod 16. Mo ning tinuod nga mga matarong Brad Rudy, pero katong imong hisgutan gitawag man ng matarong og kuwag ka alam yaw ay puslanan. Ya sa Isaiah 5:13 challenge sa Ginoo nato. Nadaghan sa akong mga tao nangasalaag kay kulang sa kahibalo. Sa ato pagkinahanglan nugagan nato atong kahibalo, pinagi sa atong pagtuon, paminaw sa mga Catholic Bible study, paminaw ta sa mga sermon sa mga pare nga maghatag nato pagtulunan sa matag adlaw natong pagsimba na may saysay sa ebanghelyo. Salamat kay Brad Rudy, unya hiyabtan matas panahon atong pasalamat. Nya doon natay mga manugdanon nga pahibaw nga takos natong masayran, takos natong malantaw, pero doon na pa tayo sumpay, doon na pa daghang mangutana nga atong tubagon. Nya karon atong lantawon kini mga manugdanon kay pahibaw.
of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Daghan nga makagubot ug makalilibog sa atong pagsusi sa kamatuoran pero dunay kahayag. Tungod kay ang kamatuoran mismo mo man ang kahayag. Kaya ang balaang kasulatan nagtudlo kanato sa 1 Corinto 2:13-16 kita matud pan San Pablo meaning the chosen anointed by God ki tudlo sa Ginoo nga makapasabuta sa tinuod nga kaalam diha sa pagbasa sa kasulatan. Pero dili ang tanan. Kadto lamang gitawag og gipili sa Ginoo nga gitagan niya kaalam. So mo nang sandig ta sa simbahan, the church. Kadunay mga pinilan sa Ginoo ug gitagan sa Ginoo anointing aron pagtudlo kanato. Marang ang simbahan nato nganlan tag Iglesia Militante gikan sa Latin miles, soldier. Sa ito pa, simbahan nga nakigbisog pa. Simbahan nga nangita pa ta kanunay sa mga pagluwas ka nato sa nagalaylayang laang ni Satanas o sa mga haylo si Hawa. Yaw ba na to, diya sa akong to si Jasper Santos. Sa kabatanon nga sakop sa Catholic Faith Defenders Chapter sa Lapu-Lapu, ya, tuon, naninguha pagbansay siyang kinabuhi sa ludo ko ni Jasper Santos. Pilido lang daan ni Santos na. Kanya sa akong walang bahin diya si Brad George Torrefel. Nga nila nga kalma, maminaw, muhatag og tubag sa mangutana o muhatag argumento sa ngay nga ipadayag pagsupak sa kasipanan. Di lang ta mag-away. Di ta magsinupakay nga ng pasyon sa kasuko kaligot-got. Una-una to si Jasper Santos, usa sa mga Catholic defender sa Lapu-Lapu City, sa Birhen de la Regla, atong patrona, Mahal na Birhen. So, salamat ngayon na, Brad. So, may hapon sa tanan. Sa dili pa ako magsugod, timbayaon sa nako mga kaubanan sa Catholic Faith Defenders, diya sa Lapu-Lapu Chapter, nga
kanunay gid sila sa pagpangalagad diya sa Ginoo, sa labi na sa pagsangyaw Diyos pulong sa Dios nga nalipay ako silang kadasig o unta magbadayon ta mo sa pagpangalagad sa tanan mga alagad sa simbahang Katoliko, mga apologists, evangelists, ug tanan. O ang ako pangutan na balso kay giingon man diya sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29 nga God made mankind upright or gibuhat sa Dios ang tao sa matarong. Unsa man kini nagrefer ba kani sa kanang structural appearance or sa spiritual aspect? Kay kumingon tag structural appearance ngano aduna kung kani nagrefer ni sa structural appearance ngano ang aduna may mga tawo nga kanang ilang lawas kay wala pagka kanang diya sa pagpanganak sila kay wala magkadimao. Sample na diya sa KMGS na kambal diya nga tawo nga makadikit ilang lawas, so maglisod sila kanang kumbaga dili sila kanang perfect pagka-craft ba kanang kuan nya suluputan how can they fulfill their purpose kung inana ilang lawas sa pulat nagdikit ilang lawas, so kanang kuan bala sila kanang so kanang nag-refer ba kana siya sa structural appearance kanang Ecclesiastes City 29 kay kung ga-refer siya ngano aduna may mga tawo nga dili mao ilang panglawas kanang kuan man kanang di mao lang structural sa ilang panglawas lang appearance nya kaduha kung nag-refer po kani sa spiritual aspect or sa kanang kinaiyas pagkatao ngano man nga kanang ang bata is kanang gipahid man ang salas ginikanan ngadto nila nga ang Dios hustisya man ka. So unsa man atong katubagan ni Badsok paliw ko patinaw. Salamat kay Jasper sa imong may nga pangutana ay menungdanon sad nga masayra nato ang atong kahimtang lawas nun ug kalagnon nga nasuwat man nga kining Ecclesiastes City 29 nga gimo sa Dios sa tayo bisumpay naman gibuhat sa Dios ang tao sa matarong or or upright, okay. Meaning dapat perfect unda. Sakto na ngimo kay Biblia ko na dinhi ron sayo. Sa Genesis 1:30 mao ginay gituaw sa Ginoo. Ngauman sa kapangbuhatan or creation, gitan-aw sa Dios ang kalibutan ug mingon siya, human na mahimong tao. Ug nakita ko nga ang tanan akong gilalang, tanan akong gibuhat, maayo kayo. So, mo ni ang original state of the world and man nga hingpit nga maayo, hingpit sa mata sa Dios nga iyang paglalang kanila. Pero nahibaw na ta sa kasaysayan sa chapter 3 of Genesis. Ngayon ang Ginoo nga makaon ninyo tanang bunga sa prutas dinhi sa paraiso. Pero kanang kahoy, bunga sa kamatayon, akong gidili iya mo pagkaon yana. Kaya sa panahon mo kaon mo yana, ang adlaw sa kamatayon, mabot ka ninyo. So muna, sa laktod pagkasulti, nakasama na una na itong ginikanan. Ilamang gituman ang ilang, by the way, kanadeng apple o mansana, dili na siya literal nga apple o bungas kahoy. Kung dili mo ito ang the woman and man asserted to have their own decision, autonomy, without respecting God's will. Mao nay kahulugan sa bungas kahoy. Ang ilang pag-angkon nga sila makahimo, silang kugalingong desisyon, saway pagpaabot ug saway pagtuman unsay kabubuton sa Dios. Naluhatan na mas Ginoo ang kabubuton sa Dios. Ayaw mo pagkaon. So, both sabot that pride causes man and woman sinful o nagsugod ng sala. Yan na usab sa ang dagway sa paraiso o nahimo ng usa ka kalibutan sa kalisdanan o katalagman. O mingon na sa Dios na ikaw is kinabuhi ko ana. Ako nang ipabantayan og kirubin nga nagdag espada nga bulawan. O kayo, kuha na kay basig kabuton niya na sa tao. Di na sa nila mga matay. So, diha magsugod ang ngalan na itong defects ka ng mga person with disability, nga itong kalag, prone and leaning upon sin, the pleasure of the flesh, and violations of the law of God. Na o nasuwat as balang kasulatan sa Roma 5:12, ang tanan na kasala, o ang bunga sa sala mong kamatayon, moning catastrophes,
mo na dangatan sa mga tao. Kanya sa Roma gyapon sa 3 nga tanan nakasala o nawad-an sa maya sa Dios. The glory of God is lost from us. With one exception, that was Mother Mary. Nga gipili ng daan sa Ginoo nga mahimong inahan sa mangluluwas o gihawa sa tanang mga sala. Mabasa man nato sa prophecy sa Song of Solomon, awit Solomon 4:7, nga ang imong esposa way buling o way mansa sa sala. Referring na to Mother Mary. So, mao ni ang atong kahimtang dong humikan sa sala, pero wa tabiayes Ginoo. Sa 1 Juan 2:9, unang sulat ni San Juan, one of the epistles of John, niyon siya, o karon nahimo na mong mga anak sa Dios. Ang binhi ni Kristo na kaninyo, makahimo mo paghunong pagpakasala. So, kinsa nagbinhi? Nasa Galatia 3:16, capital gyud ang letter, binhi, referring to Christ, the presence of Christ, the grace of Christ. Muna nga, maninguha ta, ni itong pagkigbisog sa gira batok sa atong kaaway, giyawa, ang kalibutan nga mahayluhon ka na to, o ang kailibgon lawas ng mga pangayo nga usahay, o makadaghan, magayatak sa sugo sa Ginoo, munang maging away ta niya na. O ang atong kadaugan, o si Kristo nga naa nato, pinagi siyang grasya, ug tungod sa atong pag-respond, pagtubag sa mas pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, paglikay sa okasyon sa sala, may nampuon, basas kasulatan, ug magbuhat og maayo. Nga maningawha ta paglahutay. So, mo na ang tubag silbi sa imong pangutana nga nganong naingon man ta niana. The primary cause, the first sin of Adam and Eve, and that was autonomy, meaning they believed, but their own knowledge and wisdom, they will do everything without knowing, and they knew already the will of God. Don't touch and do not eat that fruit in the Garden of Eden. So mo na atong tubag sa pangutana ni Jasper Santos. Basig doon niya na kay pangutana nung ato si tamdon si Brad George Torrefil. Salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon nga atong tanan, ilabi na sa to mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya atong programa, sa atong mga online viewers nga nagsunod pod may hapon. Nya kong greetings diya sa Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Christopher Anrino o si Brad Vicente Inting Badal. Kanunay nga nagsunod niya atong programa. Si Brad Arnolfo Antigua o siyang kapikas na sinadit Antigua diya sa Mambaling, Cebu City sa San Roque Parish. Niya diya sa Kalituban, Talibon, Bohol atong mga liminister na nagsunod po mayong paglantaw katong tanan. Basok, ang atong simbahan basok nagtudlo nga katong mga bata basok nga namatay nga wala mabunyag dili sila makasuod sa langit kundi naa sila sa lugar nga gitawag og limbus pirorum, nga gitawag ni siya natural happiness minus the vision of God. So di sila kakita sa Dios. Unya basok, ang atong simbahan basok nagtudlo man basok nga inig last judgment basok duha na man lang ang inig final judgment, duha na man lang kalugar basok, duha lang kadapit langit ng impierno. Gani ang purgatorio automatic ang mga naa dito mabalhin ko sa langit. Nya ang kining limbus pirorum basok katong mga bata nga wa mabunyagi basok, hugtanon magyud si Jesus mingon basok sa San Juan 3:5 nga gawas ko ng tao pagpakatawa pag usab sa tubig ug sa espiritu dili siya makasuod nga sa langit. Sa ato pa meaning sa bunyag nga kung dili mabunyagan di yun makasuod sa langit. Yang Ginoo strikto kay basok dili yun siya mamakak. 1 Pedro 2:22 walay limbong ubakak nga mugawas sa baba ni Kristo. Nya ingon ang Dios sa Ezekiel 12:25 kung ako gani mo'y mamulong matuman gyud akong gisulti ako gyud yung pinabuon. Nya karon basok inig final judgment basok duhan man lang kadapit basok. Nya kini mga bata basok nga wa mabunyagi unsaon man ni basok nga ningo mas gusto nga di pa gini makasuod sa langit. Subot atong sabton basok nga magpabilin gining limbus pirorum nga aparudlo sa atong simbahan nga duhan na malang. Nya plus bugat ang pamahayag sa atong Ginoo nga di gyud makasuod. Unsa may atong kanang explanation na di basok pala ko pagpatinaw basok.
Salamat kayo, Brad George, to refill sa imong mayang pangutana. Gisgot ta sa unbaptized infant nga mabatay. Yan ang ingon nga itong simbahan nga ang usa ka bata nga way bunyag na siya sa state of darkness. Kahimtang kangit-ngit tungod sa sala nga panulundon nga naduhig siya gikan sa sala so na natong ginikanan. State of darkness. Way grasya ba? So, mamatay ng batang way bunyag, wa man siya gibuhat nga dautan, wa man siya gisulti ginahunang dautan, ipaluna siya sa Diyos atong dapit sa kahimayaan, kalipay nga natural. Pero dili siya makakita sa Diyos. Mauna siya ang ingan nga, that was the definition of St. Thomas Aquinas, that limbos puerorum, ang kahimtang sa kalag sa mga bata nga namatay nga way bunyag, usana ka kalipay nga natural. Dili sila makakita sa Diyos. Nya pangutana ni Brad George mo nga adlaw sa panudya. Duha naman lang ka dapit kay kanang temporal punishment mahuman gud kay tempores. Dili na makanunayon ang purgatorio. So all the souls in purgatory will be transferred to the heavenly abode, that is heaven. So duha na lang yun, heaven and hell. Yeah, how about the souls of the unbaptized child? Nga matay nga may bunyag, nga atuman sa limbos puerorum. Asa man ni sila lapit nga duha naman lang kalugar. Sa muna pangutana. Doon ay divine visit ang langit nun nga pagduaw. Nga si Kristo dihang namatay siyang kinaiyang at tawhanon, died in the flesh. 1 Pedro 3:18, buhi si Espiritu, he is alive in spirit. Yamiadto siya sa kabilanguan. Nanas Biblia, nasa 1 Pedro 3:19. Si Jesus, ang iyang Espiritu, iyang lawas na bilin di as cross, bilansang, ang iyang Espiritu miadto sa usa ka bilangguan. Nga ang mga bilanggo, mga Espiritu. Yan doon ay very little bit of explanation who the souls are. Mga kalagto sa panahon ni Noe, nga nagbalita si Noe nga doon ay dakong lunok, panganda mo, bag-o mo, pero doon nagiwa mahiabti niya siyang paghatag o informasyon sa mga tao. Para sa they have to be dealt with justice. Manangwa sila tambog sa impyerno, wa man sila kay bao, so gitigom sila dito. Ug kadtong doon ay mga gagmay nga sa mga laminol suli, gitigom sila dito. Manang lag divine visit. And Christ pronounced the virtue of hope and the virtue of God's love for salvation. So katong mga kalaga, sa iyang divine vision, matod pa sa linatin, facens purgationem peccatorum. Jesus descended at dexteram Patres omnipotentes. Nga niadto si Jesus ang dapita aron pagpanglimpyo manang facens purgationem peccatorum, linisanan, purgationem, paglinis o linisanan. Ya, mura nga, mato na sila sa langit katong mga tawhana, mga kalaga. Pero how about the souls of the unbaptized children? Naman sa limbos puerorum sa kadapit sa himaya nga natural, mga batang way bunyag, pero sa may dangatan nila. Matod pa sa Catechism of the Catholic Church, just the same, there must be a divine visit of Christ Himself to them, the unbaptized children, na sila sa kalipay nga natural, dili pa sa himaya sa Diyos. Kadang mga bata ito na sa langit, kumplito na sila sa age of reason and also the free will. And just one question that Christ would ask: whom shall you choose? Me or Satan? So kanang mga bata mo singgit yun, ikaya mong piliyon. Kaya doon naman sila age of reason. They have the free will to choose. Na sa Josue 24:22, kamo mga saksi sa inyong kugalingon, sa inyong pagpili sa Diyos. When that is the moment that this child or children, unbaptized, complete already with the age of reason, complete already with the age of
knowing what is right and wrong, or free will. Balinon sila. Adto na sila sa kaymayaan si Diyos nga makakita na niya. That is indicated by this Catechism of the Catholic Church. So I call it divine visit. So muna nga ito ikatubag sa may pagkutana ni Brad George Toripel. Balik ta ni Carlo Badinas. Dagang salamat Brad Sok, unya greetings nako ni Brad Mario Agbo o anos ko sa pangutana Brad Sok. Sa atong pag-ila sa gitawag nato og Dios Brad Sok, siya absolute perfect. Absoluto siya nga maayo, absoluto siya Brad Sok nga grabe kayo ang Ginoo, absoluto siya sa tanang kaayo. Unya Brad Sok, ang tanang gikan sa Ginoo maayo gyud na. Walay mo gawas gikan sa Dios nga dili maayo. Niya kung basahon nato ang unang Samuel Brad Sok, kapitulo 16, bersikulo 14, nagkanayon diri Brad Sok. Karon ang espiritu sa Dios mibulag gikan kang Saul, og ang daotan nga espiritu gikan kang Jehova nagsamo kaniya. Dinhi Brad Sok sa mong teksto gisgutan ni Brad Sok nga dunay daotang espiritu nga gikan sa Dios. Unya nasayo ta Brad Sok nga kining Dios ang tanang gikan niya maayo man gyud. Absolute goodness man siya Brad Sok. Unya nganong duna may daotang espiritu Brad Sok nga migawas gikan sa Dios. Unsa may buot pasabot ni Brad Sok? Sa Deuteronomio 32:4, excuse me, 34:2, naingon nga ang Diyos hingpit gayud sa tanang mga paagi. He is absolutely perfect in goodness, in justice and love. Absolute perfection on being immutable. Hingpit nga dili mausab. Hingpit nga katarong. Hingpit nga mayo. Usa na kabutang batayan nato kanang absolute immutability of God. Di siya mausap. Nanas Malakias 3:6, God is immutable. Nasa Santiago 1:17, God is immutable. Nasa Hebrehanon 13:8, si Kristo mo sa gihapon, kaniadto karon og sa umabot, it means that Christ is also immutable. Dili na mausap. Di na siya matandog sa kamatayon. Kaya matandog sa kamatayon, meaning God who is absolute immutability is subjected to change that is contrary to His very nature. Kontra na siyang kinaiya. Kunya, kanang espiritu nga gihatag sa Dios ni Saul, nga gikan sa Dios, o daotang espiritu, dili na naghatag ang Ginoo og yawa ngadto ni Saul. Ang buot sa buta na sickness, sakit, balatian kay kuan maguto kanang orgulyoso man kana bang mapaytas-on kay to si Saul ba nga bisan si David nga nahimo ng bana siyang anak bayaw na niya son-in-law lugar dili bayaw son-in-law yung gi-persecute si David tungod siyang pride yatagan siya sakit nga espiritu si Dios. That's kind of sickness. God really can also bestow upon sickness as penalty. Yeah, the secret of that kay si David kuan man to sa alpa. Igpa-complete niya sa alpa kay inspired mo si David sa heavenly music. Maayo si Saul, yung espiritu sa sakit ba? Maayo siya. So, muna ang iyang kaimtang gitagan sa Ginoo in order to humble himself because of his pride and persecuting David. So, muna ang buot sa butana sama sa hitabo ni Job, sa kabuutan, sa kamatarong kayo. So, gitugutan mo sa Diyos. Nga baganto siya sa makalilisang sakit, nga dugay kayong naayo. Iyang giantos, wa siya magmuo sa Ginoo, wa siya mareklamo sa Ginoo, giuli sa Ginoo. Ang tanan nga nawa niya, pilo pag yun. Ang dugang sa iyang pagantos. Dugang sa makayuhan nga gihatag sa Ginoo kaniya. So, katong nganlan og espiritu gikan sa Diyos, dili ito yawa. That's kind of sickness as penalty of David. Sa gisgot ko David, kasi David sa hari, nasakit sa to siya. Nga di na siya kaon, di na katuog. Tungod siyang tanlag na naghasol kaniya, kay iyang gisakiyo, ang labing gwapa nga babae si Bathsheba, asawa diya siyang pinanggang General Oria, nga mo'y manalipod niya sa gira. Padaan niya, perming kadaog, nagkakaigsamad, mauwat na lang. Pero nakaako siya paglangkat
sa asawa siyang pinanggang general. Muna nga, hapit siya mabuang, maghinumdum sa defense and goodness, the loyalty of Oria. And he betrayed him. And he grabbed the beautiful wife of Oria. Munang, tagas siya ng sakit. Pero pagsilot niya, ang ato sa gisgutan ganina, si Saul, nga mapaytason kayo, gihatagag sakit. And it is called evil spirit from God. But it's not the demon, but it's kind of sickness. Agig penalty siyang kasalanan. Muna atong tubaks, may pangutana ni Carlo Badenas, balik ta ni George Lortel. Daghang salamat po ko sa Basok nya handos lang ko sa pangutan na Basok. Kini bitaw creation Basok nga nas Genesis Basok nga kunong kaadlaw gibuhat niya tanan langit, yuta, mga mananap, bastang tao nga ikapito ni pahulay sila. Ang akong pangutana ni Basok, unsa man ang calculation gyud nga gigamit ani Basok kini bang 24 oras Basok? Or nya ug arita sa 2 Pedro 3:8 Basok, ang usa ka adlaw sa Ginoo usa ka libo ka tuig sa tawo. Unsa may gibasihan, unsa mo gitukma nga gibasihan na Basok kanang mong calculation kay ang mga scientists Basok ang gituhuan nila nga ang kalibutan ang gidugayon ni abot nag millions o billions. So unsa magi kanang calculation ana Basok sa 24 oras ba o sa nilibo ba unya sa bana-bana Basok sa kuha sa simbahan Basok calculation pila na magid katuig ang kalibutan Basok suma sa calculation sa simbahan Basok pareho kong pagpatinaw Basok. Kanang days of creation, mga unong kaadlaw sa paglalang. Kay kapito mi pahuway man sa Ginoo, not really literal kind of rests, but to put into cessation of His creation. Hunong siya mga paglalang. Pero nagpadayon kani gyapon. Gingan lang na sa pinulungan sa Biblia, neon. The day is called neon. Ang meaning, indefinite period. Wata may bao unsang gidugayuna, kay ang sukod sa adlaw na to, the sun and moon. Mo nang signs of one day, sa kapag subang sa adlaw, pagsaw, ya, sa sunod ng pagsubang, sa kadlaw. So mo na itong 24 hours, or nanda na to, ngala na to, sukod sa panahon. Ang pagsaw, pagsubang sa kadlaw, o pagsubang dahil masumad sa pagsaw, one day. Pero kanang niyon, that is indefinite period. Munang gisultira sa mga scientifico nga around 500 years, around 5,000 years, then the creation of man. Pero ahead of that, una pa niya na, wala ta kay bao. Gingon nga, ang mga scientifico ningon, millions of years before creation. Diha na ang, before creation of man. Diha na ang mga linalang sa masadlaw, bituon. So, millions of years. So, dito kaingon nga, sa Biblia kay sa Salmos 33:6, unong naman kapulong, gilitok sa Ginoo unong kapulong na himusad ang tanam nga gilalang niya siyuta. So, that is nga na to parlance referring to God alone of His absolute power. Pero scientifically, doon ay millions of years nga nag-una, suwa pahimuwa og lalanga ang tao. So muna, Brad George, ang nganlan na to, question, what kind of measure does God give to us regarding the reckoning of time? Neon, and neon is indefinite period. Kaya mga igsoon, salamat kayo sa iyong pagduyog upan ka na mo ng atong tulumanon katinawan sa pagtuong katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Ang ato yung masayran sa katapusan nga, God is no cause of death. God did not create death, but sin, the demon, the cause of death. Maraming una to nga, ang Ginoo patyon ginato divine person, murag atong gitugbaw ang yawa, nga mo'y ni daog, kay mo na siya amahan sa kamatayon. Nanas Biblia, San Juan 8:44. Satan is the father of all lies. Satan is the father of death. Ang yawa mo'y amahan sa pamakak, ang yawa amahan sa kamatayon. So ato nang isugnod pagayong dangilag nga ang Diyos namatay, nagadawag ang yawa. Because God did not create death. Si San Pablo mingon sa 1 Corinto 15:26, the last enemy
that Christ wants to destroy is death. Ang katapusang kaaway gusto ni Kristo iyang laglagon, maong kamatayon. The irony is that the divine person is subjected and overpowered by death. God forbid. So kanang wali magtudlo, God died literal, maghinay mo. Kay you're accusing God. That is the author of death. It is the demon, the author of death. And you exalt victorious being, Satan and the demons, that won despite of battle that Christ engaged in. The last enemy that Christ would like to destroy is death. Nya katoy padayon nun nga hangtod ang divine person namatay, atong gituboy si Satanas. The divine person is predicated by the human actions of Christ. Death and passion are predicated upon him, but he is not affected. Nana sa Teaching of the Catholic Church, page 164. Now, with regard to the situation and nature of being God and being man, there is such measure and told by the dogma, non-affected. The divine person, non-affected. The human nature of Christ, non-affected and non-transformed and not mixed at the same time. Duha gyud ka kahimtang, wa magkasambog o kanang iyang pagka-divine person dili mamatay kay Dios mara. Pangutan ata, kanang divine person Dios daw dili. Tubag maslag Dios. O kay Dios dili siya mamatay. Kay naa sa gibasa ganina ni si Rodi day nga ang Diyos bugto nga dili mamatay. May diba mga igsoon, salamat kayo sa inyo pagduyog ka na mo, tagbo tapuhuning atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Thank you. Itong pangutanan ni Ma'am George.